mga biktima ng AJK. Napakarami po nila. Nung nagsimula po yung Quadcom hearings, no, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang marami sa kanila. And many of them are children. You have Kian De Los Santos, hindi ako nagkakamali, was only 17 years old, grade 11, taga Caloocan. Meron si Carlo Angelo Ernais, valedictorian nung high school, 19 years old, nag-aaral sa UP. Ang ginawa sa kanya, nawala siya, bibili lang sana ng merienda, pero nakita after 10 days, if hindi ako nagkakamali, ang sabi ng pulis, dinakip siya dahil sinubukan niyang i-hold up yung isang taxi driver. Nandun si Reynaldo Colot de Guzman, 14 years old, taga Nueva Ecija. Nandun si Danica May Garcia, 5 years old, taga Dagupan. Nandun si Althea Barbon, 4 years old, taga Negros. Si Skylar Abatay, 4 years old, taga Cebu. Yung taga Cebu, nasa likod lang siya ng motor ng tatay niya. Si Maika Ulpina, 3 years old. 3 years old. Pinakabata sigurong AJK victims. I think, alam mo, sa totoo lang, yun yung pabalik-balik sa isip ko. Yung mga victims. Katulad niya nung sinabi nung isang nanay, isang victim, sabi niya, sinasabi nila na we surrender daw our sovereignty sa sa pagka-aresto ni former President Duterte dahil sa ICC warrant. Pero hindi ba mas nakakalungkot na kailangang isang korte sa labas ng bansa pa ang mag-utos para magkaroon ng hustisya yung mga AJK victim? Hindi ba nakakalungkot yon? Kaya nga, iniiwasan ko yung word na Thanksgiving o celebration Kasi sa totoo lang itong mga panahon na to, dapat simulan natin yung paghihilom, lalong-lalo na sa AJK victims. I think we owe it to them to make sure na simulan na yung healing, but that healing will come only through one thing, through justice. At itong ginagawa nating exercise, lalong-lalo na sa yung trial sa ICC, ay kasama po doon sa paghilom, ang paghahanap po ng katarungan at pagbibigay pananagutan sa taong posible dumeno nagsimula at nag-utos ng mga pangyayaring ito.